Ito yung mga tatlong bagay na pinagsisihan ko nung pumunta ako ng ibang bansa. Panoorin nyo hanggang sa huli para matulungan din kayo sa pag-decide nyo pumunta ng ibang bansa. Nung una, akala ko madali lang pumunta ng ibang bansa. Yung parang pupunta ka lang ng ibang bayan sa Pilipinas na, kasi Asian country rin naman eh. Or kunyari, kasama rin naman sa buong mundo. Nasa isang mundo lang kayo. Akala ko ganun lang kadali. Pero hindi pala ganun kadali. Una na pinagsisihan ko na nag-ibang bansa ako is yung time sa pamilya. Kasi close ako sa nanay ko tsaka sa mga kapatid ko. May girlfriend din ako that time. Pero ngayon, asawa ko na. Nung time na yun is umalis ako para nga syempre magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng pera. Kasi syempre sa atin sa Pinas medyo hindi naman ganun kalaki yan ng sahod sa atin sa Pinas. Pera na lang pag kunyari is malaki yung position mo. Pero as ordinaryong citizen lang or ordinaryong nagtatrabaho lang, hindi naman ganun kalaki yan. So pumunta ako na ibang bansa. Ang pinagsisihan ko talaga is time sa pamilya kasi di ko close ako sa kapatid ko. So hindi ko nakita na lumaki siya, di ko nagabayan siya. Kasi parang gusto ko gabayan ko ang kapatid ko, nakakabata akong kapatid. Yung nanay ko is di ko man lang nasubaybayan na tumanda. Isa yun sa talagang pinagsisihan ko kasi nung time na yun is alam ko nagkakaedad na siya. Pero pumunta pa rin ako ng ibang bansa para nga syempre gumanda rin ang buhay namin. Pero nung kalaunan, syempre busy ka sa trabaho, di mo rin sila nakakasama dito kasi nga syempre malayo sila. Nakakalungkot. Kaya nung umuwi ako, nung nawala na yung mama ko, na pumanaw na siya, parang isa yun sa mga pinagsisiyan ko talaga na pinagpalit ko ang time ko sa pamilya ko para lang makapagtrabaho ako ng mas maganda, mas malaki ang kita. Pangalawa is pakikitungo sa opisina. Kasi akala ko pag pumunta ka sa opisina, kasi siyempre sa Pinas, pag nag-opisina ka, siyempre mga Pilipino rin ang kasama mo doon, madaling magkapalagay ng loob. Pero kasi dito ibang culture nila, iba sila mag-isip, iba yung paano sila magpatawa, paano sila makipag-usap, makipag-argue, iba talaga. So nahirapan ako. Yung mga lengguwahe nila, syempre hindi ko rin gaano na nakuha kagad. Nung siguro mga 2 years din bago ako naka-adjust na ganito pala yung kung paano sila makitungo. Pangatlo, peace of mind. Oo, peace of mind. Kasi nung una is akala ko pag malaki na yung kita ko, nasa ibang bansa ako, magiging peace of mind ako. Pero hindi gano'n nangyari. Kasi syempre, pagpunta mo na yung bansa, ang una mong iisipin dyan, paano pag nawalan ako ng trabaho? Paano pag pinalayas ako ng boss ko? Dito kasi, pag nawalan ka ng work, kailangan within a month makahanap ka na kagad kasi ibabalik ka nila sa pagiging turista. So within 1 month, kailangan makahanap ka na ng trabaho. Hindi, uwi ka ng Pinas. Unlike no nasa Pinas ka. Kasi sa Pinas, pag nawalan ka ng trabaho, tiyaga lang. Makakahanap ka na ng trabaho kasi doon alam mo na residente ka. Alam mo na in time makakahanap ka rin. Pero dito, ang kalaban mo, oras. Kasi pag hindi ka nakahanap, uwi ka ng Pinas. So, mahirap talaga yung peace of mind ko na talagang hindi ako nakapag-isip ng matino. Yung mga ginawa ko, yung una yung time sa pamilya. So, isa sa mga ginawa ko is sinusigurado ko within a year makauwi ako ng 1 o 2 beses sa isang taon. Tapos, ang ginagawa ko is nakikipag-bonding ako sa pamilya ko. Minimake sure ko na nililibre ko sila. Minimake sure ko na may ipon ako pag nilibre ko sila pagkain, ng damit, masaya sila. Kasi ang importante sa ating mga OFW is makita mo masaya ang pamilya mo. Meron silang pagkain masarap, okay, nag-outing, swimming,
parang sa amin kasing OFW, hindi namin iniisip kung magkano ang ginagastos. Ang importante, makasama ko sila, makasama ko kayo as family, at nakikita ko kayong masaya. So, apart from that is, syempre, pag nasa ibang bansa ka, minimake sure ko na nagkakausap kami kasi ngayon is may internet na. So, as much as possible, tinatawagan ko sila. Pangalawa, yung sa opisina. So, sa araw-araw mo na nakakasama yung katrabaho mo, ma-adapt mo rin kung paano sila magsalita, kung paano sila makipag-argue, o paano sila mag-isip kung paano nila isosolve yung problema. Nanonood din ako ng mga shows nila or news nila. So, natututunan ko yung mga paano sila magsalita. Kahit yung paano sila magsalita, minsan nagagaya ko na. Kasi araw-araw nandito sila talaga yung araw-araw ko nakakasama. So, from that time, nakaka-adapt ako. Inaamin ko, hindi pa fully 100%. Pero, nakaka-adapt naman ako kahit papano. So, sa ngayon, nagiging okay na. Pero sabi ko nga, kanina is 2 oras yun. Ay, 2 oras. Sabi ko kanina is 2 taon bago ako naka-adjust. Ang ginagawa ko kasi talaga, sabi ko nga sa last video ko, nag-iipon talaga ako. Kahit konti lang nag-iipon ako kasi pag may emergency, may magagamit ako. Ang isang stress kasi dito yung trabaho ka ng trabaho, kumikita ka ng dolyar, kumikita ka ng currency ng bansa mo. Pero pag kakuha mo naman ng pera, minsan lahat binibigay mo sa pamilya mo, lahat nagagastos mo. So in the end, zero balance ka. So, minimake sure ko na may naitatabi ako kahit papano, kahit yung 10% lang, para pag may emergency, may nagagamit ako. So, nakatulong yun para hindi ako masyado ma-stress. And other than that, dasal talaga kay Lord. Kasi, pag nasa ibang bansa ka naman, ikaw lang Very rare na buong pamilya kayong pupunta na ibang bansa. Usually, ikaw lang. Yung sa case ko kasi dati, no, pagpunta ko rito, nandito yung kuya ko, pati yung sister-in-law ko. So, medyo okay. Pero nung nagkahiwalay na kami, okay, pumunta na sila ng ibang bansa rin. Ako na lang mag-isa. So, nung time pa nun, pandemic pa. So, talaga hindi ako makauwi. So, ang ko talaga, kapit talaga ako sa Diyos. Talagang nagdadasal ako araw-araw. Sinasabi ko na, kayo lang makakapitan ko, kayo lang yung makakausap ko. Siya lang nakakalam na sitwasyon ko. So, minimake sure ko everyday na talagang nagdadasal talaga ako. Talagang humingi ako ng gabay, ng advice, ng idaan niya ako sa tamang daanan ba. Kasi kahit alam ko na safe dito, syempre hindi mo alam kung anong mangyayari. Sana sa experiences ko nakatulong ako. Yung 3 bagay na pinagsisihan ko yung time sa family, pakikitungo sa opisina, tsaka peace of mind. Ito yung mga factors na dapat nyo isipin pag mag-iibang bansa kayo. Dapat handa kayo. Sana nakatulong ako sa inyo. Comment lang din kayo sa baba ng mga experiences nyo and magko-comment din ako. Thank you.